Magandang araw po mga kaaral, sa araw pong ito nais ko pong pag-usapan natin ang larawan na nasa aking harapan. Tungkol po ito sa pahayag ni Apostol Juan na nakaulat sa Apokalipsis Kabanata 13 talatang 11 hanggang 15. Ang pangitain tungkol sa ikalawang mabangis na hayop na may dalawang sungay. Bilang mga mag-aaral ng Biblia, marami pong mga katanungan ang nangangailangan ng kasagutan upang ating maunawaan at pakinabangan nag-ulat na ito. Ngayon sana po ay inyong subaybayan ang mga sumusunod na katanungan upang ating pong mapahalagahan at mapakinabangan ang ulat na ito mula sa Biblia. Una, saan po nagmula ang ikalawang mabangis na hayop? Pangalawa, ano po ang inilalarawan ng kanyang dalawang sungay? Pangatlo, kailan siya nagsimulang magpakilala? Pang-apat, sa talatang 12 may binanggit na nakamamatay na sugat na gumaling. Ano po kaya ang sanhi ng sugat na ito at paano inilarawan ang kanyang paggaling? Panglima, sa harapan ng mabangis na hayop na may dalawang sungay ay makikita ang estatwa na kanyang ginawa at binigyan ng buhay. Sino ang inilalarawan ng mabangis na hayop na binigyang buhay na sang-ayon sa talatang 18? Tuyusin ng mayunawa ang numero ng mabangis na hayop, dahil ito ay numero ng tao, at ang numero nito ay 666. Bago po natin sagutin ang mga katanungan, panoorin po muna natin ang video. Ngayon kung napanood na natin ang video, inaasahan ko po na nagkaroon na po kayo ng mabuting kaunawan sa ating ibinigay na 5 katanungan. Binigyan ko na po kayo ng tanong at video, gusto niyo po ba ako pa ang sasagot? Huwag naman po, padala na lang po ninyo ang inyong mga kasagutan kahit sa ibaba ng ating comment section. At makakaasa po kayo na ito ay aking sasagutin, pero kung walang sumagot okay lang. Kung nagkaiba kami ng sagot, magbibigay ako ng clue. Wala po tayong layunin na makasakit o makipagpaligsahan sa ating naging mga katanungan. Ang layunin lamang po ay magkatulungan po tayo na magkaroon ng mas malinaw, lohikal at nakapagpapalusog na pagtalakay sa mga kapahayagan mula sa Biblia na makapagpapalakas ng ating pananampalataya. Katulad po ng sinabi sa Roma Kabanata 2 talatang 11 na ang Diyos ay hindi nagtatangi, lahat tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Anuman po ang ating lahing pinagmulan, tribu, wika o grupong kinaaniban, ang layunin po ng Panginoong Hesus ay kanyang sinabi sa Juan Kabanata 15 talatang 11 hanggang 12, dahil hinahangad po niya ang tunay na pagkakaisa. At mangyayari lamang ito kung tayo ay magsisikap na igalang ang karapatan ng nawat isa bilang pag-ibig sa ating kapwa at sa ating Diyos na may lalang sa ating lahat. Bye!